At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malupit na balita ang gumulat sa buong bansa matapos patawan ng United Nations si President Coutinho ng Norte Jr. dahil sa mga malalalang kaso ng korupsyon na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga ulat mula sa mga kinatawan ng UN, isang malalim na investigasyon ang isinasagawa patungkol sa mga aligasyon ng hindi mabilang na korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno at mga malalaking proyekto. Isang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ang inilabas kung saan kinilala ni Pangulong Marcos ang mga ulat na tumutok sa mga kaso ng korupsyon. Bagamat itinatanggi ng Malacanang na may direktang kinalaman si PBBM sa mga insidenteng ito, tinukoy niya ang pangako niyang pagpapalakas ng mga reforma laban sa katiwalian sa gobyerno. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa mga mata ng international community ang patuloy na mga reports na nagpapakita ng mga sangkos na opisyales mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Nagkaroon din ng mga usap-usapan tungkol kay House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez na may malapit na ugnayan kay Pangulong Marcos. Ayon sa mga analyst, ang posisyon ni Romualdez sa Kongreso ay tila nagbigay daan upang magpatuloy ang ilang di umano'y hindi tamang gawain sa gobyerno. Ang ilang mga dokumento at testimonya mula sa mga whistleblowers ay naglalantad ng mga posibleng pagsabuatan sa pagitan ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang na si Romualdez na sangkot umano sa mga proyekto at kontratang ipinagkaloob ng walang tamang proseso. Malaki ang naging epekto ng mga aligasyon ng korupsyon sa mga proyektong inisyatibo ng mapamahalaan tulad ng mga infrastruktura at social programs. Ang mga hindi tamang alokasyon ng pondo at ang pagbibigay ng kontrata sa mga malalapit na kasamahan at kapangyarihan ay nagdulot ng mga pagkakatalo sa mga mahalagang proyekto. Ang mga ito ay naging sanhi ng pagkakantala ng mga programang makikinabang sana ang masa at magdudulot ng pagkabigo sa mga pangunahing layunin ng gobyerno. Dahil sa seryosong mga akusasyon, nagbigay na ang UN ng ultimatum sa administrasyon ni Marcos. Ayon sa isang UN spokesperson, kung hindi agad kikilos ang pamahalaan ng Pilipinas upang linisin ang pangalan nito sa mga kasong ito at magpapatuloy sa mga reformang anti-korupsyon, ang bansa ay maaaring sumailalim sa mas malupit na sanctions at pag-iinspeksyon mula sa UN. Isa itong malupit na hamon sa mga leader ng Pilipinas na kailangang harapin ng buong buo. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy ang pamahalaan sa pagpapahayag ng kanilang mga hakbang upang harapin ang mga isyong ito. Subalit ang mga susunod na linggo at buwan ay magiging kritikal upang mapanumbalik ang tiwala ng mga tao at ng international community. Malalaman natin kung paano tutugunan ng administrasyon ng mga seryosong akusasyon at kung magbibigay daan ito sa isang malalim na pag-usig sa mga tiwaling opisyal. Ang mga susunod na hakbang ng gobyerno ay susubok sa kakayahan nitong itaguyod ang kredibilidad ng pamahalaan sa mata ng buong mundo. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang United Nations. You were part at bahagi tayo ng paglalakbay to bring to the attention of United Nations, at least sa UN High Commissioner for Human Rights, which we are about to do formally doon sa Geneva, Switzerland, sa kanilang UN General Headquarters. Gaano kahalaga po na makita sa buong mundo ang systematic violations of International Covenant on Civil and Political Rights, including religious freedom, violations sa international humanitarian law, pananakit at paggamit ng puwersa ng pulis at estado laban sa kabataan, kababaihan, katutubo at mga sibilyan na ang biniktima hindi lamang ang mga members ng Kingdom of Jesus Christ, kundi ang ordinaryong mamamayang Pilipino. How important would that be to bring into the serious attention of United Nations bodies? Brother Paul. Magkasama tayo last time, di ba? Kasi ang United Nations, as an international organization dedicated to upholding human rights and promoting peace, may mandate sila. They have the resources to effectively intervene and investigate these grave violations of the Marcos government. So, by going to them, by utilizing the mechanisms of the Human Rights Council ng mga special rapporteurs of the UN, we can bring that to light, not only in the Philippines but all over the world, and maka-intervene talaga sila. The United Nations as the international body actually can hold the Marcos government accountable and responsible for these abuses na nakikita natin. That is a good point, Kung, Brother Paulo.
That's yes. Katulad ng ginawa sa nila sa pag binaliwala nila yung court order. That's a point. Yes. That the rule of law is not being followed anymore. Yes. So kung babastusin pa nila ang Senado, hindi nila susundin. That's another point. So magiging mas malakas ang kaso natin dito sa international. Uniform at nandito siya sa compound. Identify niya, kilala niya kasi kapitbahay nga niya. So yun, isa pa rin yun. Aside sa nakakapagtaka, bakit may HOCO personnel dito? Yun nga, sabi mo na nga, at yun talaga ang procedure na kung meron lang crime na nangyari. Diba? Yun sila yung Tama. responder. Yes. Mm-mm. And they Pero are not lahat being kailangan- utilized for warrant serving because they are not trained or they are not intended for that unit operation. At ano sa klaruhin ko, Miss Brenda, police din siya, yung kakilala nito ng kaibigan mo na naka-observe kahapon, but not on SOCO team, but kahapon, Yes. bigla nagkaroon ng SOCO uniform. Tama bang kuha ko? Yes, different unit siya. Okay. Member din siya ng PNP but from the different unit. Ay, walang pinagkaiba ito, Miss Brenda, Miss Cherry, doon sa hinugot nila from Mount Diwalwal na taga-hukay Oh yeah. ng minahan sa Diwalwal at pinasukutan ng sinuotan ng pulis uniform. na uniform. At itong naghuhukay ngayon dyan sa basement, no? Si Tatang yata, yung isang hinugot nila ay mga 72 years old na naghuhukay ng butas ng minahan. Ayan, no? Si Tatang. Ay, kitang-kitang hindi pulis, pero pinasuotan ng mga pulis ng pulis. Ayun. At kagaya din ang ginawa nila kay alias Jackson, na testigo ni Risa Ontiveros na nuknukan din ng sinungaling at bayaran, in-identify din ng mga workers at ng kanyang kapatid na hindi yun polis pero nakasuot ng uniforme ng polis. Are this still happening? Yung illegal na pagpapasuot ng uniforme ng polis sa mga nakakaduda na mga personahe, kagaya ng mga taga-Diwalwal na mga maghuhukay ng mina na ginawang pulis at ni alias Jackson na naging testigong bayaran ni Ontiveros, ay naging police bigla na nagbablog pa sa loob ng compound. Can you still observe these illegal and criminal acts being conducted by police using police uniform to cover for questionable and dubious individuals? Kapartner Eric, no? Yung mga pumasok na pulis, hindi ko pa nakitang lumabas. Oh, Siguro hindi pa, yung pulis, no, na sinuotan ng uniform na yung hindi mga naman taga-Diwalwal. pulis. Oo. So, they could say na nandun pa sila sa ilalim at hindi pa tapos ang pagmimina. Oh, O kasi wala pang maka-confirm, maka-verify na Hindi pa nag-out lumabas. na yon, nakalabas na nila, na ipuslit na nila. Kahit tao, semento, bato, pinupuslit nila in and out of the compound. Kung transparent talaga sila na gaya ng sinasabi ng kanilang general, di sana lahat ipakita nila at i-present pa nila sa atin na legal at saka transparent sila. I-present nila yung identity ng mga pulis na kung totoong hindi pala sila minero. Pero as of this time, wala pa akong information and verification na naglabas na o nakalabas na ng premises ng KOJC ang mga peking pulis. yan, Peking Police. At hindi ba naaresto ng ating mga kapatid na mga workers ng church itong bayaran na testigo na pinadala ni Ontiveros dyan? At mukhang lumalabas na itong si Jackson ay paikot-ikot dyan, naka-uniforme pa ng basic duty uniform, ang tawag dyan BDU ng police, pero sa mukha pa lang, talagang hindi mo na mapagkakatiwalaan. At itong binayaran din at ginamit na witness ni Ontiveros, hindi ba siya nahuli sa compound, Miss Brenda? Any update about Michael Jackson? Itong si alias Jackson, Eric, na-document ang kanyang galaw dito sa loob. Since nakasuot siya ng uniform, hindi siya ma-arrest because Akala ng mga police din siya. Naka-back up din ang PNP kasi ikinang namin ng attention ng PRO 11 spokesperson. Kasi every mga kasinungalingan nila, mga nangyayari dito na alam namin kasi nungalingan ng PNP, pinapasa namin to sa spokesperson ng PRO 11. Sabi, kine-question namin, ma'am, bakit meron itong, Peke na kilala police. namin ito, si Edward Masayon, bakit nandito sa compound nakasuot ng uniform na ang kanyang nameplate ay Escrito?
So yun. Ano there was sagot ni, no, ni De La Rey, ang tagapagsinungaling ng PNP Region 11? motherhood statement. Motherhood statement, so generic, sasabihin niya ang lahat daw ng mga pinapapasok ng mga pulis ay meron daw na dapat ng mga uniform, gano'n. It's so very generic and motherhood statement na kung saan wala siyang specific. Kasi kung ako, halimbawa tayo, di ba, kung spokesperson tayo, I would present the identity. Ito po ay si Mr. Kuno, si Lieutenant, Patrolman, o kung sino ba. Ito yung identity nito na belong siya sa itong police station ng Davao Oriental ba o Davao de Oro. Ito po siya, hindi po siya peking police, hindi po siya minero. Ganun lang kasimple, di ba? Oo, at Miss Brenda, ang balitang nakakalap natin, ang uniforme at mga patches na ginamit ng mga pulis sa peking pulis nila na si Jackson ay pinagawa daw nila dyan sa may Agdao Market. At mukhang hindi nga magkasya kay Jackson kasi bundat na bundat ang kanyang itsura. At may nagsasabi din sa ating mga netizens na pwede pong arestuhin ito ng mamamayan sapagkat ito'y kriminal na akto. And sasagutin ito ni Torre immediately. O General Torre, paano may paliwanag? Itong sinuotan mo ng damit galing sa Agdao Market at hindi nyo naisukat ng maayos, alias Michael Jackson with Miss Leon Tiveros na binayaran nila upang magsinungaling sa Senado kontra sa kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ, and now ginawa mong pulis. Saan ka kumuha ng otoridad mo na mag-recruit ka ng pulis na ikaw lang at ang uniforme pinatahi nyo at pinagawa sa Agdao Market sa Davao? Another another kaso yan, 'di ba, partner ka Eric and partner Cherry. Nasa nasa batas na yung yung proper, yung legal na pagsuot ng mga uniform at sino ang authorized lang na na magsuot ng uniform. Aside niyan, pwede silang kasuhan. Pero ang masaklap nito, yung mismong dapat na mga opisyal na siyang nakapatupad ng batas, nag-i-implement ng kung anong nakasaad ng batas, kung sino at hindi dapat na magsuot, ay sila pa yun ang lumalabag at sila mismo ang nagpapasuot sa mga hindi naman totoong pulis, pero pinapagamit nila ang police uniform. So binabalahura nila ang dignidad at saka integridad ng uniform ng Philippine National Police. Sila na rin ang sumisira ng kanilang imahe. Yeah. They are self-destruction ang ginagawa nila. Yes, sa tama ginagawa ka dyan. nilang pagpapasuot ng mga uniform sa peking mga pulis. Ma'am Brenda, at ipapasa kita kay Ms. Sherry sa final interaction sapagkat makakapanayam natin ang iba pang mga resource persons din natin at napakaganda ng ulat, balita sa umagang ito galing dyan sa on-the-spot ground situation update. Yes, Brenda, maraming salamat sa iyong pag-update at bukas uli, magkarinigan uli tayo dyan bukas. Samantala, mga kapartner, makakasama naman natin ngayong umaga si Master Judea at si Paulo Calzo na nasa US ngayon, habang si Master Judea ay magbibigay din ng update tungkol nga rin sa nangyayari pa rin ngayon dyan sa KOJC compound. Magandang umaga sa inyong dalawa. Si Ka Eric po, kasama natin. Good morning, Master Judea. May the force be with you and the people. And also kay Brother Paulo. Ayun. Alright, so magandang umaga po sa inyong mga partners, Ka Eric, and of course, partner Cherry, and kay Sir Paulo. Magandang umaga po sa inyo. At of course, sa lahat ng mga manonood natin at taga-subaybay sa Pilipinas at magpasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun. Thank you, Master Judea and Miss Sherry. Pabatiin din natin ang naging kapartner ko sa paglalakbay sa katotohanan upang dalhin ang pananagutan ng Marcos Jr. government sa kanyang pag-aabuso ng malawakan sa karapatang pantao at international humanitarian law sa United Nations. Walang iba kundi ang SMNI International Correspondent na si Brother Paulo. Brother Paulo? Paulo, Good morning sa inyong lahat dyan. Coming from Houston, Texas. Magandang gabi. Gabi na dito. It's 6:45 p.m. Ngunit kami ay nalulungkot at the same time nasisayahan din dahil makapagbigay din kami ng kung anong mga kaganapan dito sa US. Okay. Master Judea, unahin muna namin, Master. With your indulgence, si Brother Paulo, ang ating SMNI International Representative,
sa Amerika sa kanyang mga update. Brother Paulo, malinaw po ang malawakan, sistematiko na mga paglabag sa fundamental na karapatan ng tao ng ating mga kababayan na mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ, mga Pilipino din po sila at mamamayan na bagamat ano paman ang kanilang religious affiliation. Illegal na pagkubkob at pangaagaw at pagwasak sa properties sa Davao Cathedral Compound at sa eskwelahan, Simari College. Brother Paulo, ano po ang inyong nakikita dito na gusto nyong i-reaksyon ng mga Filipino communities dyan sa Amerika at sa nakakapanayam po ninyo at ganon din po sa iba pang mga kapatiran sa Kingdom of Jesus Christ na nakikita po sa buong mundo ang ganitong walang humpay na paggamit ng state terrorism ni Marcos Jr. at ng kanyang Philippine National Police laban sa civilian at mamamayang Pilipino, karamihan mga church workers, kabataan at kababaihan dyan sa Davao Cathedral Compound. Go ahead, Brother Paulo, for your message. Yes, kagaya ng dahil sa SMNI, tayo dito sa international at dahil din sa social media, no, the power of social media, katulad ng mga vloggers katulad nila Master Judea, ay updated ang mga Pilipino dito and nakikita nila real time what is happening at the KOJC compound at sa sitwasyon natin doon dyan sa Pilipinas. At sila ay nababahala, sila ay nalulungkot at sila ay galit. Galit sila dahil nabudol nga. Nabudol tayong lahat. Tayo ay nagtiwala kay Marcos na ipagpapatuloy niya yung magandang panggobyerno ni dating President Duterte. Ngunit nakita natin ang iba ang ginawa niya at ang Pilipino dito ay galit. Galit sila sa pang-aabuso na ginagawa sa KOJC at sa Pilipinas din. Kaya kami dito, kung nakikita nyo mga kababayan, nag-o-organize na ang mga Pilipino dito. Hindi lamang dito sa iba't ibang syudad sa United States, gaya ng New York, ng Washington, LA, dito sa Houston, at sa ibang mga syudad katulad sa Canada, sa Japan, at sa ibang mga cities all over the world kung saan may Pilipino. So galit ang Pilipino dito. Ayun. Brother Paulo, before namin kukuhanan ng reaksyon si Master Judea sa paglaganap ng sentimiento ng kababayang Pilipino natin, you were part at bahagi tayo ng paglalakbay to bring to the attention of United Nations, at least sa UN High Commissioner for Human Rights, which we are about to do formally doon sa Geneva, Switzerland, sa kanilang UN General Headquarters. Gaano kahalaga po na makita sa buong mundo ang systematic violations of International Covenant on Civil and Political Rights, including religious freedom, violations sa international humanitarian law, pananakit at paggamit ng puwersa ng pulis at estado laban sa kabataan, kababaihan, katutubo at mga sibilyan na ang biniktima hindi lamang ang mga members ng Kingdom of Jesus Christ, kundi ang ordinaryong mamamayang Pilipino. How important would that be to bring into the serious attention of United Nations bodies? Brother Paul. Magkasama tayo last time, di ba? Kasi ang United Nations, as an international organization dedicated to upholding human rights and promoting peace, may mandate sila. They have the resources to effectively intervene and investigate these grave violations of the Marcos government. So, by going to them, by utilizing the mechanisms of the Human Rights Council ng mga special rapporteurs of the UN, we can bring that to light, not only in the Philippines but all over the world, and maka-intervene talaga sila. Ayun. Brother Paulo, hold your line. The Go ahead. You're saying Yes. something. Go ahead. Yeah. The United Nations as the international body actually can hold
the Marcos government accountable and responsible for these abuses Yeah. na nakikita natin. Especially Brother Paulo, Master Judea, at Miss Cherry, na hindi na kinikilala ni Marcos ang court order issuing the writ of amparo to protect the rights, welfare, and property ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi kinikilala ng mga general ni Marcos at ni Marcos mismo at ng kanyang DOJ Secretary si Remulla ang otoridad ng korte na magsagawa ng kanyang rightful remedial intervention to protect the rights of innocent civilians na hindi naman target ng warrant of arrest serving. Brother Paulo, hold your line at kukuha na natin ng interaction si Master Judea. Master Judea, gaano kahalaga that this will be brought out into the world, especially through the UN channels, ang systematic use of state terrorism as an instrument of Marcos Jr. government to effect yung kalapastanganan at panggagahasa sa kalayan at karapatan ng mga sibilyan na nasaksihan ninyo for the last 13 days straight dyan sa Davao Compound. Go ahead, Master Judea. Yes, once again, good morning ka Eric and good morning partner Cherry and of course Sir Paulo. Good morning po sa inyo. Good evening sa inyo dyan sa Amerika. And of course, ka Eric, doon sa tanong ninyo, napakahalaga po nito. No? Kasi kami bilang tayo ang mga nakasaksi ng pangyayari dito na talagang karumal-dumal, marahas po na pagkilos ng mga kapulisan. At atin pong itong na nakita from the very start of day 1 up until day 13 na ngayon. Ano? At napakahalaga po na madala po ito sa international media or international court. Kasi dito sa Pilipinas, parang yung ibinabalita ng mainstream media, kadalasan po ay kabaligtaran doon sa nangyayari doon sa ground. No? So parang tinutwist po